Okay mga paps, ngayong araw pala may share lang ako sa inyo kung magkano na ba yung bill ng Meralco namin pagkatapos ng 3 buwan na paggamit ng solar. Okay? So share ko to para kahit paano may idea kayo kung gagayahin yung setup na to o kung magkano yung matitipid nyo, posibleng matipid nyo per month kapag magsa-solar setup kayo. Ito yung bill ko mga paps, pakita ko. Ayaw nga pala, itong solar setup ko hanggang ngayon okay pa naman. Wala namang problema. Hindi ko naman sinasagad yung ano niyan, yung 4.2 niyan, ginagamit ko lang dito nasa minsan 50% ng capacity nito or 60-70, ganun lang. Hindi ko sinasagad ng todong 100%. So, ayan siya. So, ayan. Yung battery ko, ganun pa rin. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung bill ng kuryente namin ha. Ito, kinumpile ko eh. So, ito yung una. Yung una kong bill ay 43. So, 280 yung nagamit ko dyan. Ito, per month to ha. Tapos, sumunod, nangyari, yan, naging 188 ang gamit ko. Tapos 2891. Tapos sumunod na gamit ko niyan, ito 182 tapos 2832. Ngayon, ito wala pang solar to eh, wala pang solar. Ito meron na, yan. Yan. Kaso hindi pa full setup yan eh, hindi pa full setup tong time na to. So ito siya, tapos tignan niyo nangyari sa bill namin ngayon. Okay? So yung bill namin ngayon, ayan, 1893, ang konsumo lang namin ay 114 kilowatts yan. Ito, 114 yan yung konsumo namin. So ito medyo mataas pa kasi tignan niyo ginawa nila ng Meralco, ang galing oh. 14.7 yan. Ito 14.37, tapos ito 14.53. Tapos ito, nung ngayon, nagtaas talaga sila. Yan, 14.95. Okay? So ito na yung current bill namin. So makikita nyo rito, yan, ito yung pababa talaga siya. Pababa yung bill namin. Ito yung 3 buwan namin na nag-solar kami. Okay, so 114 lang yung nagamit namin. So yan mga paps, nakita nyo na yung Meralco bill ko. So kahit paano naman, nakatulong rin. Nahigit 50% din natapyas. So, ayan siya. Sa susunod, plano ko mag-upgrade ako ng battery. I-upgrade ko to ng 300 AH para kahit paano makuna talaga siya. Tapos yung nga pala, yung usage ko rito, papakita ko sa inyo. Gamit namin sa umaga, ito Garmin steamer, yan 800 watts yan, low settings lang yan, mga 4 hanggang 5 oras namin ginagamit. Okay, so ano yan? Ano yung steam? Yung plancha na ginaganon. Tapos yung window type aircon namin na 0.8 horsepower, inverter lang yan, inverter type yan. Ginagamit namin to ng umaga ng 7 AM hanggang 4 PM. Tuloy-tuloy yan mga paps. Ang settings namin ay 26 tas medium fan lang. Tapos 400 to 600 watts yung niya, yung takbo niya. Ngayon, ito, yung aircon na to, sa gabi ginagamit namin to ng 8 PM hanggang 3 AM. Okay? So ito, parang ang nangyayari mga paps, yung bill ko dito, yung kinonsumo ko niyan, karamihan niyan, yan, nasa paggamit namin ng aircon ng gabi. Yung rice cooker namin sa umaga lang namin ginagamit niyan, isang saing na lang, 300 watts. Induction cooker, yan, 600 to 900 watts yung usage. Umaga rin yan. Yung ref na inverter, 24/7 yan. Yung ko rito, yung aircon ko na lang yung pinaka binabayaran ko at saka yung water pump. Yung water pump kasi sa gabi, araw-araw, 15 to 20 minutes ng gabi. So ito mga paps, dadagdag ko lang. Isa sa mga naging tulong nito kung ba't nag-improve yung bill namin, nag-improve, bumaba talaga. Dahil kasi yung panel namin nung time na yon, 1,500 lang, tapos naging 2,100. Ngayon kasi, 1 week ago or 2 weeks ago, nag-upgrade ako ng panel, sinagad ko na siya ng 3,000 watts. Tapos bukod dun sa pag-upgrade ko ng panel, sagad na yung panel niyan eh. Yung parameters niyan, in-optimize ko. So yung pag-optimize ko, yung una ko kasing set, yung from grid to battery, to lang yun, 20 amperes. So ginawa ko, 2 amperes ko lang siya. Kasi para kahit paano, trickle charge lang siya. Kasi kung tatagalan ko ng konti yun, medyo malakas sa konsumo pag magcha-charge ng 20 amperes papunta sa battery. So 2 amperes lang siya. Kumbaga trickle charge lang siya, konting-konti lang para hindi lang mamatay or matulog yung BMS. Tapos noon kapag na siya, bumalik na sa umaga, pag nag-umaga na siya, tutulong na yung solar para makargahan yan. Okay? So hindi siya ganun lakas kung 2 amperes lang isa-set nyo. So paano mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Sana kahit paano itong video na to, nagkaroon kayo ng idea kung magkano na natapyas sa bill ko. So from 4.3 naging 1.893, naging 1.9. So 50% mahigit yung natapyas.
So, yung nagastos ko nga pala dito mga paps, dahil nagdagdag ako ng panel. So, lahat-lahat na siguro nagastos ko, around nasa 90k na. 90k kasama, kasi nung nagdagdag ako ng panel, bumili pa ako ng railings, tas mga ano, yung mga accessories, yung mga L-foot, end clamp, mid clamp, yung mga ganon. Tapos, yung ano, cable, ayan, in-upgrade ko pa yan, tinaasan ko na. Okay, so ito, tataasan ko rin yan. Tataasan ko rin susunod yan. Susunod ko kaya upgrade dito mga paps, ito yung medyo madugo kasi mahal yung 300 AH tapos medyo matagal dumating. Okay, so i-upgrade ko rin yan para mas makunat yung yung battery natin. So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Kung gusto nyong mag-setup rin ng solar, pwede nyong panoorin yung iba kong video kung paano ko sinetup yung panel, tapos paano ko nag-wiring dyan, tapos paano ko sinet yung parameters. Okay? So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa inyo.